Okay, isang magandang gabi o kung anumang araw, oras kayo nanonood ng ating special episode dahil nandito na ulit si Brother Tomas, ang amin pong tumatayong youth pastor. Pormahan kasi sir Okay. Nakapang youth pastor outfit Sige. Well, last time, napakaganda ng ating naging pag-uusap about sa ang damot. Damot mo. Okay. Hindi, ito kasi yung Teka nga lang, nag-feedback yata. Yan. Ito kasi yung last na chapter ng romance. Okay. So, itong si Pablo, meron siyang mga huling tagubilin sa mga Kristiyano dun Yes. sa kinag-uukulan ng sulat niya. Okay. Malamang mga taga-Roma. At inisa-isa dun, halos lahat ng mga gusto niyang batiin. Inisa-isa dun yung mga paano niya kinompliment o binigyan ng magandang salita yung mga kapatiran. Yes. No, sir? So, yun nga, bakit naging title yung ang damot mo? Actually, yun yung isang matagal na parang hindi inside joke pero inside phrase sa loob ng Naging joke. naging joke. Anong kwento nun, sir? Ikaw nga, being the author of the quote. Paliwanag mo nga, sir, saan galing yun? Hindi kasi, ang frustration ko nun, lahat kasi tayo nagpo-profess na maging Christian. However, yung mga simpleng forms of giving kindness and goodness and love sa ating kapwa, parang hindi natin ma-express or hindi evident. Para bang meron tayong self-preservation na ipakita yung mga bagay na yon, knowing na kaya naman nating ibigay as a Christian. Ngayon, kaya natin sinabi yung term na ang damot mo. Hindi naman, wala namang mawawala sa sayo para gawin yung bagay niyo, pero hindi mo siya kayang ibigay. So, ano tawag doon sa tao na marami naman siyang ganon inside, tapos hindi lang niya maibigay or ayaw lang niya ibigay. Then normally, madamot. So, dito, Sir John, sa unang first half ng last na tagubili ni Pablo sa mga taga-Roma. So, more on, ang gusto niyang sabihin is to appreciate yung kapatiran. Yes. Ganun ba? Yes. Hindi na sa i-appreciate, kundi makita na yung bawat individual, whether ano man ang status sa kanilang buhay. Kasi meron nga pala doon yung lalaki, may babae, merong nauna pa sa kanya na naging Christian, merong yung bago lang, merong yung Jew, merong Gentile. So, iba-ibang katayuan sa buhay. Tapos meron yung nagtitipon doon sa bahay, pero yung mismo may-ari, hindi pala hindi Christian. Possibly. May mga ganun. Ganun. So, ibig sabihin, regardless. So, sige, dako na tayo dito sa second half and the last half ng chapter na ito. Sige. Chapter 16. Basahin natin ang versikulo 17 hanggang 17. 20. Okay. Mga kapatid, please, mag-ingat kayo sa mga taong nagdadala ng gulo at nagdi-divide sa church at kumukontra sa mga teachings na tinanggap nyo. Layuan nyo sila. Kasi, hindi ang Panginoon nating si Jesus ang pinagsisilbihan ng mga gumagawa noon, kung hindi ang mga sarili nila. Kunyari ang gagaling nilang magsalita, naloloko tuloy nila ang mga inosenteng tao. Sa 19. Alam ng lahat kung paano nyo sinusunod ang Panginoon. At dahil dito, masaya ako. Gusto ko na maintindihan nyo kung ano ang mabuti at maging inosente kayo sa paggawa ng masama. 20. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin si Satanas sa inyo. Maranasan nyo sana ang sobrang kabaitan ng Panginoon nating si Jesus. Amen.
Amen. Tapos. Okay. Remind, Merong ano dito parang ito na yung huling instruction. So, nandito yung parang medyo dark side. Medyo, yung kanina medyo sunny. Kailangan natin i-remind ulit sino yung kausap dito ni Paul. Ang kausap dito ni Paul is yung mga Christian dito Christians. sa Rome. Okay. Alam din natin na medyo delikado din yung lugar na to because of the Roman Empire. Okay. Yan. Kasi pine-persecute sila din And aware din tayo na itong mga Christian sa Rome, marami silang pangailangan. Mahirap kasi na church ito Kaya nga si Paul tumatanggap siya ng ng abuloy na galing sa ibang mga churches pang tulong dito sa mga kababayan sa Rome. Now, mahirap in terms of financial. Sa material. Okay. Ngayon, syempre, having said that, ang maganda naman dito sa mga taga-Roma, they are very, sabihin nating maingat. Kumbaga sa sa pagkilatis ba, pag-test ng every spirit, kung galing ba kay God o hindi. Napapractice nila yung gano'n. Yeah, somehow is diligent sila dun sa bagay na yun. Yun yung sinasabing maging parang Bereans. Yeah. Ngayon, mahalaga ba yun, sir? Yes, it's very important. Though, madalas, nababrandan na yung matalino is puro matalino lang, maraming alam. Kasi ayaw agad maniwala kapag matalino ka, di ba? Ako na rin, matalino lang, walang alam. Kasi knowledge puffs up. Totoo naman. Pero knowledge is very essential for right obedience and right living. So, kumbaga, hindi pwedeng i-downplay ng kahit sino yung knowledge or wisdom. Sabihin, yung uso na yun Uso na ngayon. Nag-smart shaming kasi tayo. Culture natin yun Just because nag-effort na matuto yung yung tao. Uday, ikaw na. However, parang mali pa yung nag-aaral, no? However, magkakaiba kasi ng intention bakit tayo nag-aaral. Pwede. Meron nag-aaral in order for him to accurately obey yung kalooban ng Diyos para mas ma-apply niya. Meron naman na nag-aaral lang para mag-puff up or maipakita na magaling siya sa bagay na yun. Mag-angas. Mag-angas or magyabang. Okay? And that is wrong use ng knowledge or acquisition ng knowledge. So, pero yung sasabihin na, hindi, ang dami lang naman kayo alam, matalino lang hindi yun entirely true or accurate. Because hindi natin pwedeng ibaliwala yung importance ng knowledge. Kasi kung babaliwalain natin yung importance ng knowledge, binibigyan natin ng opportunity yung kaaway na ma-deceive tayo. Because yung knowledge kasi, yung armas natin, para ma-discern natin kung tama ba o mali yung sinishare sa atin. Yan. Ngayon, having said regalo yun ng Diyos Oo. Kaya nga, show yourself approved, di ba? By studying yung word ni God. Bilang isa sa mga pinakamatalinong tao na nakilala natin, si Brother Tomas. Okay, very good. Di ba? So, ano yung insight mo dito, Brother Tomas? Kaya ata nagsabi dati nun na balikan lang no? Hindi, ikaw yun. Alam ko ikaw yun na i-discern natin kung totoo ikaw yun. Okay, sige. Ano sabi niya? At least alam ko na. I-apply ko na lang. Parang first half. Diba? First half, at least alam ko na. I-apply ko na lang. Yun nalay ko lang. Kaysa yung hindi mo na nga alam, wala ka pa i-apply. Nagyayabang ka pa na na-obey mo, pero ang totoo, hindi mo rin naman talaga na-obey. Sa bagay, yun yung struggle siguro nung maraming alam, pero hindi 100% ma-obey-obey yung alam niya. So tingin ko mahirap gawin na yung alam mo, ma-obey mo 100%. So tingin ko hindi mo siya magagawa 100% of the time. Okay. Diba? Kaso nga lang, dahil nga sabi mo, sir, uso ngayon yung smart shaming, kung sino pa yung nag-e-effort, di ba? Parang yun yung laging sa trabaho lang Kung sino yung masipag, isip-sip yan. Lagi naman ganun. Kung sino yung pogi, di ba? Ay, ano yan? Mas maugali niya. Pag may nakitang maganda, retokada. Baka naman retokada talaga. Hindi, basta nature ng mankind na laging magandang nakikamayan. Ngayon, isa sa example namin dyan, didiscuss ako kanina. Kunwari, meron pala simba, tapos yung kapitbahay hindi nagsisimba. Halimbawa, ito nagsisimba, meron mga kapintasan ng ugali. Sabihin niya, yan nga, pasimba-simba pa, ganyan pa ugali. Ako, kahit di ako nagsisimba,
Yan sabi ko, they're both wrong. Okay. Okay? Una, merong commandment tayo, biblically, na wag natin i-forsake yung gathering with one another. Yes. Ano yung... Mahalaga yun. Ang mistake nung isa, nagsisimba siya, pero hindi na naisa sa pamuhay, ibig sabihin, is napoprofane niya through hypocrisy yung pangalan ng Diyos sa kanyang pamumuhay. Yung isa naman, meron tayong wrong connotation na kapag honest tayo is tama na lahat yung buong buhay natin. Sabi ko, merong honest na balasubas yung ugali. Merong honest na magnanakaw. Merong honest na chismosa. Merong honest na... So in short, just because naging honest ka doesn't mean automatic na fix or na Hindi siya bura. pass. Yeah. Hindi siya pass. lisensya or passes na dahil honest ka, tama na yung buong pamumuhay mo. No. Kung honest ka, pero... You can be honestly wrong. kunwari, honest ka nangongopya, honest ka naman na nagsisinungaling. Ang pangit ka na honest ka nagsisinungaling. Pwede ba yun? Oo. Ah, Sabi, talaga, niloko ko siya. Parang, Ano? yung proud ka pa. People are not careful on that na hindi nga sila nagsisimba eh. And it's already in their mouth na sila mismo yung nag-condemn sa sarili nila na disobedient sila. Ngayon, baliktad pa nangyari. At least ako, kahit di ako nagsisimba. Sila pa nagka-pride. Actually, kinondemn mo na yung sarili mo na disobedient ka sa area na yun. Hindi ka nagsisimba eh. So, minsan hindi tayo careful for the purpose na at akala natin mas angat tayo sa ibang tao just because meron tayong mas nagagawang better sa kanila. Ganun na yung tingin natin. They think we are better than them. Kapag ang ginamit na salaan is yung standard ni God. Minsan nga, kahit yung standard lang na in-apply mo sa iba, gamitin sa'yo, baka hindi ka pang mas... Yun nga. Di ba? Kahit Kahit hindi pa standard ni God, kahit yung mga binibintang mo lang na, panukat mo lang sa iba. yun nga sabi ko minsan na, kaya nagkasakit yan kasi hindi nagsasubmit, hindi nag-o-obey kay God. O nang binalik sa'yo, ikaw na may nagkasakit, hindi, tinetest lang ako ni God. Dapat, Bias, kung ano no? yung measurement na ginamit mo sa iba at ginamit sa'yo, kailangan you have to be able to stand up with that. Kaya nga, do not judge before the appointed time. Yun yung matalinong lumulusot. Maling application ng talino naman. However, God is not mocked. Oo. So, kung ano yung sino mo, yun lang din yung i-rip mo. Yan. So, dahil dyan ang usapan natin, isa dito sinabi, mag-ingat kayo sa mga taong nagdadala ng gulo. Sino ba yung mga nagdadala kasi ng gulo na yan at nagdi-divide ng church na yan? Dalawa kasi binanggit. Sige nga. Yung nang di-divide tsaka nang de-deceive. Pag sinabi kasi yung nang di-divide, Nanghahati, ganon? pwedeng tama naman yung doktrina niya eh. Kaso nga lang, because of pride, ayaw niyang i-work out yung unity ng church. Paano yun, sir? Truth without unity is pride. Mayabang ka lang, gusto mo, ikaw lang yung may alam. Gusto mo, ikaw lang yung sinusunod. Gusto mo, ikaw lang yung laging tama. So, truth without unity is pride. Pero, yung reverse is mali din. Kunwari, Parang kanina sinabi mo, pares mali. may unity nga kayo, pero hindi mo kayo nag-i-stand sa truth. False. So, ibig sabihin, unti-unti, magdi-depart kayo sa tamang doctrine. Pwede kayong united in error. Kaya sabi ni John MacArthur, it is better to be divided in truth rather than be united in error. Pero, maraming ganyan na, na sabihin natin quote-unquote kulto. Sobrang united nila. Halimbawa, isang presidente lang ang iboboto natin. So, lahat yun. Diba? May alam tayong ganyan dito. Well, United, binanggit ko yan sa INC kanina na kasi tinatago mo pa eh. Well, binanggit ko yan sa klase ko, sa INC kanina. Alam ko hindi lang INC ang black vote. Hindi nga lang. Pero sabi ko, it is good na nakikita yung unity sa inyo. Ako, kinokomment ko yun, yung unity. Kasi sa ibang walang unity eh. And it is commendable. Pero sabi nga ni Eli Soriano, nung united sila na ibinoto si Erap, ba't nung nakulong, hindi nila tinulungan si Erap according sa quote ni Eli Soriano, no? So, ang point lang natin dito is minsan on that unity, kapag nagkaroon ng problem or issue, ang hirap back upan na tama ba talaga yung in-endorse. So, okay, takas-takas na. Pag yes. Pag nagkakagulo na, takas-takas na, lisaw-lisaw na. Oo. Kanya-kanya na. Yes. So, ang mas mainam, ituro natin kung ano yung mga tamang behavior and attitude ng isang moral or righteous na tao.
So madaling salita, sir, hindi lang basta pagkakaisa. Yes. Hindi Because lang unity team. Parang... Remember, isa sa mga unity na binabanggit sa Bible is yung sa pagtatayo ng Torre ni Babel. Yes. And they are united in error. Yeah. So, kumbaga, wag natin i-discount yung fact na you can be united about wrong things. Yan tuloy. Nagkaroon tuloy ng mga ibang lingwahe. Oh, yun. Nagkaroon tayo ng ibang lingwahe. Kaya pala merong mga nagbababble. Kaya nga. Bubbling. Pero ni-redeem naman ni God yung katulad ng mga... Nagbabubbling. Yun nga, speaking in tongues na nakapag-speak ng other known languages. So, baga ni-reconcile din naman ni God yun. Para yung mga tao of different nationalities and language, they can understand in one yung wisdom ni God. Okay. Yan. So, sa division, Punta tayo. okay, division, yung dinedivide yung Dahil sa church dahil sa pansariling interest. Okay. For Ano ba example, yung mga pwedeng interest na yun? katulad nung ginawa ni Diotrephes sa Okay. 1 John sa 3 John, Third John. na kung saan hindi na wine-welcome yung ibang mga Christian na dumadaan sa kanilang Bakit? lugar. Gusto niya siya yung bide, siya yung nangunguna lagi eh. Ngayon kapag may Leader. Yun. ngayon kapag may ibang mga gustong tumulong sa kanila, binabawal niya. Pag may tumulong, pinapaalis niya, ine-expel niya dun sa church. Bakit naman? Kasi nga, Gusto niya siya yung makitang oo. tumutulong. Tapos hinihinder niya yung ibang tao na tumulong dun sa mga Christian na yun. Ngayon, tama sana yun kung alam niya na itong mga Kristiyano na to is hindi talaga totoong Kristiyano, nagbabalat kayo lang at talaga na-discern naman talaga, na-test naman talaga na hindi talaga. Eh, yung mga dumadaan na to, si John mismo, yung mga kaibigan din ni John na Christian din, hindi sila winelcome. So, minsan, nadi-divide yung church because of that particular attitude or sa selfish panahon interest. ngayon, ano ang nagdi-divide sa church sa tingin mo? Ngayon, sa panahon. Yung mga less or non-essential doctrine. Yung dapat ba formal or informal, yung suot, yung style, dapat ba may ganito. Yung hindi naman masyado dapat post-millennialism, pre-millennialism, amillennialism, post-tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation. Hindi naman, they are important but not as important dun sa gospel talaga. Ikaw, Tomas, ano sa tingin mo? Sa church na lang natin. Kung meron bang ganon? Na function. Oo. Faction. Ano sa tingin mo? Kasi meron ito yung mga underground podcast ng di ba? Mga ganun eh. Meron sa ibang sa ibang gospel ay sa ibang account ni Paul sa Corinthians yata yun. Na nagkakaroon din ng faction or division din sa church na yon. Ang sabi niya doon is mabuti yon para makita kung sino talaga yung sumusunod kay Lord. So, in some way talaga, inaalaw. Okay siya kung, para sa akin din, okay siya kung ang talaga, ang pinagkaka-dividean is pag-follow kay Lord. Okay. Na eto talaga sumusunod kay Lord, eto hindi sumusunod kay Kaya Lord. na-divide. Kesa dun sa nadi-divide yung church dahil merong mga alitan lang na halimbawa, hindi mo kasi ko pinansin. Ganito. Yun. Yung mga petty na bagay. Parang meron ako kasi meron tayong kakilalang brother na sa church nila na divide. Okay. Ang ang usapan doon kaya na-divide is kakain ka? Hindi. Okay, ko sige. lang. About sa alam mo yun, yung about sa pera, about sa power, about kung sino mo susunod, ganito, ganyan. Okay. So, anong nangyari, Speaking of imbis petty na pa mag-come up dun talaga sa, sabihin natin, sa wisdom talaga ni God na kung totoong church sila, may sabi nga dun ni Paul na wala bang elder dyan na mag-aano sa inyo ng dapat gawin? Kung ganyan lang kayo, mag-aaway-aaway kayo, wala matitira sa inyo. Mawawa, sinabi mismo ni Paul na kung kayo magkakagatan, devour one another. magkakaubusan kayo. Yun nga, sadly, nauwi sa division yung church. So, yun yung nakakalungkot talaga. Na wag nawa mangyari sa
atin. Pag kasi usapin ng mga ganun, yung power, money, ganyan, ang mainam kasi merong council ng elders. Yes. Nakakatakot kaya na humawak ng power and influence sa isang tao lang. Nakakatakot yun. Kayo ba? Kunwari, ibigay sa inyo yun. Alam mo yung bigat ng responsibility na dapat hindi lang ako yung humawak nito. Mas magaan kasing hawakan kung hindi lang ikaw. Tapos yun yung pag-aawayan. So, parang hindi siya maganda. Ikaw nga ayaw mong hawakan tapos sila pag-aagawan. Gets mo? Yung parang isang tao na dating halimbawa greedy sa pera tapos na born again, nagrepent. So, para sa kanya, temptation yung maraming pera. Pero yung iba, siya na ayaw humawak ng pera, yun ang insistence niya, nilalayuan niya. Yung iba naman nag-aagawan sa pera. So, parang ang pangit kapag yun yung reason kung bakit madi-divide yung church. May sinabi pa siya, yung hindi lang pinansin, hindi lang naunawaan, or hindi lang naintindihan. Petty. Yes. Sa Bible, Hindi daw ba pang pang invalidate? Ganito, Okay. Kasi yung mga term na ganyan, invalidation, o yung mga, sabihin nating depression, yung mga ganyan, wala pa namang exact na ganyan na mga terminology sa Bible. Before. May tendency din kasi tayo na i-associate lahat sa label yung mga bagay-bagay. Di ba? Akala natin, porkit na-define na natin or na-associate natin sa isang particular na label, yun na yun. Oo, kunyari, ito yung nangyari. Yun. Hindi natin alam na may mga underlying issues ba kasi talaga. Kunyari, yung hindi lang napansin, ayaw magpa-correct, ganyan-ganyan, hindi naintindihan, or feeling natin is gets na natin bakit hindi tayo naiintindihan o yung mga ganon. Yun yung reason bakit sinasabi na in unity, meron lang tayong isang mind, isang faith, dahil iisa lang yung ating Savior, which is si Christ. Baptized tayo ng iisang Spirit. So, kumbaga, regardless na dumating man tayo sa point na hindi tayo magkakaintindihan in a superficial level, Kung doon sa binanggit mo na yun, one. At least sana kung hindi man tayo magkaka-unite in superficial level. Gali. Doon naman sa biblical wisdom and knowledge and faith, sana united naman tayo doon. So kahit na feeling pa natin di tayo naintindihan o feeling pa natin united tayo, ang tanong, united ba kayo pagdating kay God o sa mga biblical na bagay? Kasi pag united kayo doon, nadi-dissolve na lang at nagme-meltdown na lang yung mga differences nyo doon sa superficial level. Kaya nga, di ba nung Title ko itong divisions in the church. Kaya nga nung minsan, ikaw atay kausap ko, sabi ko is, hindi naman mahalaga kung naiintindihan ko yung tao o hindi ko naiintindihan yung tao sa feeling niya. Okay? Ang mahalaga is kung may diretsong sinasabi yung Bible patungkol doon, nasabi mo, na-remind mo. Na-remind ko siya, at the same time, yun yung mas mahalaga. Hindi na mahalaga kung feeling niya naintindihan ko siya o hindi ko siya naintindihan. Kung merong straight and black and white na sinasabi yung Biblia patungkol doon, hindi mo pwedeng i-misconstrue o malisyahan na hindi ka naintindihan ng Diyos. Kasi mali na yon. Kasi Bible na yung iniharap mo Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka naintindihan ng Diyos. Baka nga mas naiintindihan, hindi pala baka, mas naiintindihan ka ng Diyos kaysa yung sarili mo naiintindihan mo. So doon na lang sa bagay na yon. And on that part, maiiwasan yung mga division sa malalaking bagay. Kung alam lang nating i-major rin yung major, minor rin yung minor. Yung sinasabi kasi ni Tomas, faction, medyo magkaiba kasi division at saka yung faction. Pero dito, ang sinabi ni Paul is iwasan nga. Oo. Yung mga ganitong tao. Oo. Kasi, kunwari, yung... hindi lang papansinin, gano'n? Hindi, ibig sabihin, i-avoid natin na magkaroon ng malalim na engagement sa kanila. Lalo na yung mga tao na mga gossiper na nagdadagdag o nagbabawas ng kwento. O kaya naman, yung selective forgetfulness. Yung para makalusot lang kapag mayroong confrontation. Selective forgetfulness. Hindi, dapat ganun. Yung mga ayaw magpa-correct. So, minsan, nakakaano yan tawag dito, nagkukos talaga sila ng issue sa church, yung mga ganyan. Sila eventually magkukos ng division. Ngayon, yung isa naman, deception, yung offense. Magkaiba naman yun. Yung deception naman is,
minamanipulate mo or tinitrick mo yung tao. Minamaniobra mo. So, kunwari, gusto mong palakihin yung tithes and offering, mag-share ka ngayon ng verses kung paano tayo pagpapalain ng Diyos na siksik, liglig, umaapaw, 2 folds, 10 folds, 50 folds, 100 fold. So, parang tinitrick mo. Ang problema, gaya nga sabi sa material natin, itong mga tao na to na nang mamanipulate or nang de-deceive, napakagaling nilang magsalita. Na ang dating sa'yo is for a great cause yung kanilang ginagawa. Pero the moment na ikaw is mamulat sa mga ganong style, hindi ka na muling pipikit pa. Hindi, joke lang. Para woke, no? Kailangan ba, Sir John, kapag Christian, hindi magaling magsalita? Hindi. Kapag yung Christian is yung sinasabi niya, totoo sa buhay niya, mas kapanipaniwala ka sa yun. At kung aminado yung Christian doon kanya sa kanyang mga shortcomings, mataas yung chance na hindi ka nila ide-deceive. Kaso nga lang, the problem with deception is, it's not about saying the lies or saying the wrong things. Deception can be in a package of you're telling the right thing, but not everything. Okay. For example, not the whole truth. For example, ito'y gamot. Nakagaling naman talaga yan. Pero hindi niya sinasabi side effect. Yun. So, let us be careful with that kasi deception yun. Hindi siya whole truth. Yeah. Kaya pala sinasabi sa korte, no? But the truth. Whole truth, nothing but... So help me God. Yeah. Ganun pa sa Bible. Sinabi pa dito sa bandang dulo ay alam ng lahat kung paano nyo sinusunod ng Panginoon at dahil dito masaya ako. So mayroong joy na nangyayari sa... Dahil nga, yun yung sinabi din ni John na wala siyang ibang gusto kung hindi yung mga children maglakad sa sa way. Yes. Okay. Tutuloy ko na ba? Ito, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin si Satanas sa inyo. Sige. Idugtong ko lang, sige, bago ko sundutin yun, sundutin ko lang isang part na hindi naman daw lahat is nade-deceive. May mga particular lang na mga tao yung nade-deceive. Sino daw yung mga nade-deceive? Yung mga simple, yung heart. Hindi inosente, mga naive. Kunwari, bagong Kristiyano lang. Okay. Kumbaga, masaya sila na na-forgive yung kanilang mga kasalanan. Masaya sila nakilala nila yung Savior. Ang problema, dahil bata pa lang. So, delikado palang pasamahin yung mga bata sa mga unstable din ng mga tao. Yes, exactly. Yun. Kasi, ang tendency nun is mahawa sila sa compromise. Di ba katulad nung nangyari kay Peter. Si Peter medyo mature na. Pero di ba nagkaroon siya ng compromise and hypocrisy nung dumating yung grupo nila James na kung saan humiwalay sila doon sa mga Gentiles na kumakain. So, nirebuke siya ni Paul. So, yung sinabing simple dito yung mga naive or sabihin nating mga bagong Christian pa lang. Yes, they know that they have been forgiven. So, kailangan din pala, kanyari may mga elders na nakikinig, is pag-ingatan talaga ito. Yes. Yung mga bagong ito. Actually, pag di natin iningatan yung mga bago, little children, di ba yung tinapik ni God about sa literal na children? Kung magkakos ka na mag-stumble yung mga yun, mas mainam pa na magtali ka ng gilingang bato sa leeg mo at itapon sa yung sarili mo sa dagat. Ibig sabihin, napaka-grave offense nung bagay na yun. Ngayon, to flip the other side of the coin in terms of yung kasiyahan na nadarama ni San Pablo. Itong mga taga-Roma, naging renowned sila na obedient sila. Okay? So sabi dito, masaya ako on your behalf. Pero mas mag-focus daw sila in knowing what is good. Okay? Kaysa alamin natin yung what is wrong. Kasi pag alam mo yung genuine, madali mo na lang ma-discern kung ano yung hindi genuine. Hindi naman sinabing wag mo alamin yung mali. Pero mas magbigay tayo ng effort. Sa pag-alam mo ng tama, nalalaman mo yung mali. Kunwari, sanay ka na humawak ng pera. Sabihin natin na yung texture niya alam na alam mo. Yung totoong pera
Yan, sa lahat ng okay. ganyan. Kasi nag-training ako niyan eh. Di ba? Dahil sa bangko ako nagtrabaho, di ba? Hindi naman namin inaral ito, ang peke. Hindi. Inaral namin ito yung tunay. Totoo. Kapag wala itong mga elements na to, peke. Kaya ibig sabihin, mas mag-focus tayo dun sa pag-alam ng tama at ng mabuti. Eventually, kapag nasanay kang alam mo yung tama at mabuti, pag may dumating na mali at saka peke. Para yung application yan, sir, siguro, para hindi siya defensive. More on sa offensive side. Pang, no? Okay. Parang, kasi pag yung alamin mo lang yung mali, hindi ko to gagawin. Hindi ko to gagawin. It's more Wala na rin akong gagawin. It's more on passive. Oo, passive. Sample. Do unto others what you want others do unto you. That is Christian principle. Yes. Confucianism principle. Don't do unto others what you don't want others do unto you. Pala yun, yung golden rule. Same lang naman sila ng message, kaso nga lang pinagkaiba, active yung sa Christian. sa do unto others. Passive yung sa don't do unto others. Mas mag-e-effort ka kasi dun sa do unto others. Yung sa self-control eh. Self-control. Yung sa do unto others, hindi lang yung mag-e-effort ka na magbigay. Talagang purify mo pa yung heart mo regarding sa bagay na yon. Ganda. Yun. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa iba. Isa naman, huwag mong gawin sa iba ang ayaw gawin sa'yo. So, passive yung isa. Isa is active. Ngayon, yung pasusukuin, nabasa mo rin yun, di ba? Gusto ko dito maganda kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Okay. Sige, Tomas. Bakit? Kasi nga may faction, may gulo. Di ba? Sino ang nagbibigay ng kapayapaan? Ang Diyos. Kasi yung kapayapaan na galing sa Diyos is hindi kaya agawin ng mundo. Hindi nature ang nagbibigay ng peace. Hindi talaga. Hindi totoo naman. Hindi yung relasyon natin sa isa't isa. Yung nature at saka yung wonders ng world ito can give us a temporary sense of tranquility or peace. Pero yung peace na gustong ipagkaloob at meron tayo ng ating Panginoong Jesucristo, yung peace na hindi siya madaling maanod. Ito sa tingin ko, it comes with a clear conscience. Kasama yun. So, andun yung parang, hindi mo pwedeng sabihin meron ka talagang peace if sabihin natin wala kang prayer life, wala kang devotion, wala kang repentance, and wala kang fellowship sa brethren. Wala kang humility. Hindi mo kasi pwedeng sabihin meron kang peace. Kahit sabihin mo, peace. Kasi sabihin mong, and also, yun na nga, sabihin natin wala siyang ganun. O wala tayong ganun. Tapos, tayo ng, eto nga pala ang aking peace, yung magpo-post ng ganito, ganyan. So, parang, no? Actually, pwede yung kasing panakip sa mga sa gulo ng buhay mo. Kumbaga nagsesettle sa lagi namang ganun lesser things. Once na merong malaking hole sa buhay natin, lagi natin tinatakpan ng mga temporaryo Lalo na sa age ng social media ngayon. It's very easy kasi to betray our conscience para lang magmuka na okay tayo Saka sometimes you want to feel good. Pero ang gusto ng Diyos sa'yo to feel pain nung time na yun for you to be led sa godly sorrow. So, kaya parang 'di ba pag uminom ka ng painkiller, delikado. Kasi bakit dapat nga nararamdaman mo yun para alam mo kung ano yung mali sa'yo Tapos inom ka. Siguro kapag di mo na lang kaya, yun, okay yun, painkiller. I agree with sabihin natin may tamang timing naman talaga sa lahat ng bagay. Kunwari, gusto mo mag-grieve, gusto mo mag-mourn, gusto mo na ma-process lahat. Nag-agree naman ako doon. Kaya nga lang, lagyan mo ng deadline yung sarili mo. Kasi kung masyado ka ng masarapan doon sa part na yon ng transition, baka at the end, hindi ka na talaga mag-crossover dun sa bagay na yun. Merong interview, ito sa relasyon to, pero sa tingin ko pasok Yung, alam nyo ba yung Kramer? Sila Tim Kramer? Hindi, pero sige. Douglas Kramer. Yung bata, yung basketball player. Alam ko lang Kramery. Hindi, parang may interview sila. Mga Christian sila ng CCF na church. Okay. Tinanong sila about dun nga sa pag nagkagalit silang mag-asawa. At ang sabi nung lalaki, hindi dapat may time na gusto mo mapag-isa.
Pero dapat hindi mo sanayin na gano'n. Yes, exactly. Dahil baka kasasanay mo, hindi na mag-work yung relasyon. Okay. Totoo naman. Diba? Kasi, tawag dito, masarap din kasi yung temporary peace naman eh. Totoo naman eh. Kaya nga may pleasure sa ganung bagay. Kaya natetempt tayo na puro na lang ganun eh. Pero, Unless. pero kunwari, lagi na lang ganun, na-enjoy mo na yung escape, na-enjoy mo na yung pag-iwas sa confrontation, na-enjoy mo na yung Kaya iniiwasan mo yung mga tao, may mali sa'yo. Kaya nga escape eh, no? Kaya nga escape lang siya. Yes. Actually, it is a work of the flesh or sabihin nating deeds ng flesh, yung pagiging aloof. Actually, diversion pa nga ang tawag ng iba. Oo. Hindi na divert. Pag binasa niyo yung sa Galatians, yung deeds of the flesh, yung aloofness. Actually, hindi siya magandang pag-uugali kung lagi kang aloof sa mga brethren mo, sa mga tao. There's something wrong with that. Ngayon, kahit na ilang libong Christian songs pa yung pakinggan mo, ilang libong podcast pa yung mapakinggan mo, not unless our hearts and minds truly repent, yung peace na gusto mo makuha, hanggat hindi mo idilat ang iyong mata. Nagwawala yung konsensya kasi natin. Lalong-lalo na kapag tayo is nagiging contrary sa will ng Spirit. Okay. Yun yung mga term ko na sinasabing sariling multo, gano'n. Minumulto ka ng sarili mo. Konsensya yun. Kaya nagkakaroon ng inner struggle. Which is all actually good. Yeah. Kasi kaya naggaganon yung konsensya mo. There is something wrong. Pero kunwari, ayaw mo lang maramdaman yung pagwawala ng konsensya mo. Tinabunan mo. Tinabunan mo with so many things other than your dealing with repentance. Temporary lang yan. Kapag nahubaran uli yung bagay na yun, you would have to confront it once again. Parang you shove it under the rug lang. Grabe, no yung mga term natin. Sige, mga term mo. Dumudugo na ilong sa inyo. Hindi, pag dumudugo daw pero kapag nagko-compute na ka. Oo nga, dumudugo yung ilong, nakapolo. Okay, Ano lang yun, Pero gano'n naman kasi, di ba, kanya pag nagwawalis ka, tapos lalagay mo lang sa ilalim ng doormat. Di parang hindi, pag natanggal yun, nandun pa din yung... Do you do that? Ako? Personal? Personal. Literal na sa ilalim. Hindi ako nagwawalis eh. Okay. At least you're... Kasi, walas daw. Vacuum kasi. Meron kasi silang vacuum. Bakit? Ikaw gagawa mo? Hindi. Meron naman akong pagkairita na kung ilalagay sa ilalim, bakit ilalagay pa sa ilalim, hindi mo pa itapon sa basurahan? Hindi, may buti nga may mga nagregalo ng vacuum. Baka para maglinis. Joke, hindi. Masarap kasi maglinis kapag bago igawin. Isa namin kaibigan. Sige. Isa pasusukuin. Ay, pasusukuin daw si Satanas. Hindi natin kayang labanan si Satanas on our own. Okay. Kumbaga, alam niya yung right buttons to trick us, to tempt us. So, it's very important na mag-submit tayo kay God. Resist the devil and he will flee from you. So, ibig sabihin yung grace and yung strength natin is... Yung chaos, hindi siya mawawala nang wala si God. Yun yung wag natin kakalimutan na we cannot do it on our own. Kailangan natin ng power ni God to do that. Kahit mag-internalize ka ng peace, kahit anong gawin mo. Kahit gumawa ka pa ng any psychological na self-help na mga bagay, hindi mo pwedeng tabunan. Patunay lang yun na Christian ka. Yes. Oo. Maganda, di ba? Yun ang encouragement. Na Christian pa pala ako. Oo nga, no? Pero wag din tayo mag-settle. Ay, may ganun ako. Christian pala ako. Pero wala kang binabago sa buhay. Oo nga. Baka pala. No? Yari ka naman. Okay. Sige, tuloy tayo. 21 to 24. Kinukumusta kayo ni Timothy. Kasama ko siya sa trabaho. Si Lucius din at si Jason. At si Sosipater. Na mga kamag-anak ko. Ako si Tertius. At ako ang tagasulat ng letter na ito. Hello sa inyo. Pagpalain kayo ni Lord. Kinukumusta din kayo ni Gaius. Dito kami nag-stay sa bahay niya. At dito rin nag-gather ang buong church. Okay. Hello din daw, sabi ni Erastus, ang city treasurer. Okay. At si Quartus, na kaibigan natin. Okay. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon nating si Jesus. Amen. Amen. Hanggang ka na ba?
Ang ganda lang. Okay. Si Timothy, isa siya sa 3 disciple ni Yung Paul. bata, no? Kasi may Timothy book eh. Si Timothy, si Titus, at saka si Epaphras, yung 3 disciple ni Paul. Yun Hindi, yung alam mo na dati, nakalimutan mo lang. Yung Peter James dyan. Sige, yun na nga. Okay. So, si Timothy, isa sa first mention kasi siya isa sa mga close disciples ni Paul eh. Pangalawa naman, itong si Tertius. Si Tertius kasi is yung secretary ni Paul dito sa pagsulat nitong letter sa mga Romans. Actually, it's very traditional kay Paul na didikta niya yung mga isusulat. Pero ito yung only time na nagpakilala din yung secretary yung nagsusulat in his behalf. Okay. Siguro ang significance nito is i-appreciate din natin itong tao na to na mutulong kay Paul to write yung kanyang mga thoughts. So sino ka sa kwento? Di ba? Maaaring ikaw si Pablo. Okay. Maaaring ikaw si Tertius. Sa mata ng Panginoon, parehas lamang. And then si Gaius, ito yung binabanggit sa 3 John. Yung sinulatan ni John sa letter na yon. Si Gaius ay isang hospitable na tao. Kumbaga, kahit na hindi niya masyadong kilala yung tao, basta't alam niya na Christian and for a noble cause naman talaga yung ginagawa, talagang nire-receive niya with hospitality. So, ang point dito is, hindi lang si John ang nag-recognize sa kabutihan ni Gaius, even ito si Paul. Pinatunayan. Sino pa? Si Erastus, si Memi, si Treasurer. Na kahit treasurer ka, mananalapi ka, you can still be a Christian. So hindi lahat ng city treasurer ay corrupt. Kasi parang treasurer, parang si Judas. Si Quartus. Ayan. Kaibigan natin. Ayan. Okay, so bandang dulo na tayo mga kapatid. 25 to 27. Alright. Purihin natin ng Diyos. Mapapalakas niya kayo ayon sa magandang balita na pinipreach ko tungkol kay Jesus Christ. Okay. At ayon sa pagpapahayag ng mahiwagang katotohanan na naitago sa loob ng mahabang panahon. Pero ngayon, na-reveal na ito. Okay. At dahil sa mga sinulat ng mga prophets at sa utos ng walang hanggang Diyos, na ipaalam to sa lahat ng mga bansa para maniwala at sumunod ang lahat. Dahil kay Jesucristo, purihin natin ang nag-iisang Diyos na pinakamatalino sa lahat. Purihin natin siya magpakailanman. Amen. Siya nawa. Si Tomas naman daw. Tomas, what are your thoughts on this matter? Sige. Bilang conclusion dun sa book ng Romans, alam ko naman kaya niya. Okay. Kumbaga, tinapos to ni Paul. Traditionally ko si Paul talaga ang sumulat ng Book of Romans. Tinapos niya ito in committing yung mga taga-Romans kay God. So, kumbaga, sa lahat ng mga sinabi kong ito, kinocommit ko kayo kay God. Kasi, kumbaga, lahat ng to is knowledge lang na walang power kung hindi mo na kakasihan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos, yung mga bagay na ito. Kasi siya lang naman din yung tunay na nagbibigay ng victory sa atin. Of course. And aware din naman tayo na yung mga anak ng Diyos, and as we grow wiser dito sa salita ng Diyos, makikita natin na na-fulfill na yung most ng mga prophecies. Okay. However, may mga misteryo pa rin na natitira na hindi pa natin alam na mangyayari. Mga kahiwagaan. Oo. Kung paano evidently ipapakita ni Jesus yung iba pang fulfillment ng prophecy. Baka nga hindi na natin abutan yung iba. Either mauna tayong mamatay bago yung second coming or dumating yung second coming, dumating si Christ. Ngayon, kumbaga, alam na natin yung overview, pero yung mga details, hindi pa natin alam dun sa full redemption plan ni Christ. And yung huli dito is yung pag-acknowledge na si God lang naman talaga yung matalino. Si God lang naman yung nakakaalam nung lahat ng bagay . So, kumbaga, if we are at the end of our wit or nasa dulo na tayo ng ating
karunungan, nasa dulo na tayo ng ating pagkakalkula ng mga bagay-bagay. Huwag natin kakalimutan na merong Diyos na nandoon sa simula at sa hangganan ng ating karunungan. Nabilang ang mga buhok mo, di ba? Oo. Kaya kapag nakakalbo ka, isa-isa na bilang wala lang yung natitira. Tomas, what are your thoughts on this matter? Can you please explain yourself? Ang maganda kasi talaga sa sinabi ni Paul, tinapos niya yung yung letter na to by acknowledging talaga na si God lang talaga yung wise, siya lang talaga dapat nakaka-receive ng glory, hindi yung tao. And sobrang unfathomable, tama ba? Unfathomable yung richness ng knowledge and wisdom ni God na ang pinili niya pinili niyang way para ma-save yung tao is yung bagay na hindi mo akalain, na hindi talaga maano ng tao, ay, ganun ba tayo isi-save ni God? Ganun ba sa kamatayan pala ni Jesus? Sa pamamagitan pala ng most humiliating death na pwede ma-experience nung time na ni Jesus. So, kung tayo sa normal na tao, sabihin natin na pag ikaw as a sinner na-realize natin yun na ganun pala ginawa ni Lord. Yes. Na kung paano niya tayo sinave is from being God ay siya ay nagkatawan tao and siya ay namatay para sa atin. Kung yun nga, kung milusigal sa buhay natin at binuksan niya yung ating heart at nakita natin na-acknowledge natin yung ginawa ni God. Sabihin natin siguro kapag babasahin mo to maiyak ka, ganito, ganyan. And malilid talaga yung sarili mo to praise God sa lahat ng mga ginagawa niya. And which I think kaya ito rin nasabi niya. Kasi yung Romans dito na discuss talaga yung sabihin natin yung gospel. From andun yung pagiging total depraved ng tao, yung sabihin natin paano sinave ni God yung tao, and yung mga plano niya, and yung mga bagay na pwede pang mangyari, and yung mga practical na bagay na mangyayari sa mga Christian kung kapag naging Christian o ganyan. So, di ba? Kasi dati nga, hindi pa to evident dun sa, yun nga, sabi dito, na hindi pa siya manifested talaga dati. Pero ngayon, na sabihin natin, shadow lang dati. Yung Holy Spirit na mismo is nasa atin, namumuhay. And siguro, ang ano ko na lang din is, nawa is, maipakita natin kung sino talaga tayo, na we live as worthy sa calling ni God. Na tayo is as a citizens ng kingdom ni God is we live in a manner worthy of His calling. Ayun, as children of God, we should live in righteousness, in holiness. Yun yung magandang exhortation sa buong libro ng Romans. Kung paano nga tayo mamuhay ba, and how to appreciate yung ginawa ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos sa atin. Kasi yung sabi diyan, 'di ba, hindi pa revealed noon 'di ba? Parang shadow siya ng mga prophets, mahiwaga siya noon. Bakit? Wala pang indwelling ng Holy Spirit noon. Wala pa, 'di ba? Ang Holy Spirit, Spirit of the Truth 'yan So, kaya nga sinabi na wala nang hindi mo kailangan magtuturo sa'yo sapagkat nandito na yung Holy Spirit. So, mayroong mga example tayo sa mundo kung saan may mga taong privilege. Okay. Mayaman, totoo naman. May gamit, may itsura, may posisyon, pero sila pa hindi nagpe-perform. Kaya nakakahiya kasi nga privilege na Tapos kung sino yung gusto, sila pa yung hikahos, sila yung gusto, hindi nila magawa kasi
wala, lack of resources. Dahil nga ganun. Ngayon, sa spiritual na pangungusap, ganun din sa ngayon. Okay. Meron na tayong Biblia na compile na. Okay. Diba? May Holy Spirit na, may pastor na, may elder na. Kaya Doon nga, pa nagsasabog. kaya nga sinare ni Ravenhill Do you think na ngayon meron tayong Bible, may mga ganito ng Council of Elders, may mga ganito na tayong resources. Do you think na magiging less yung judgment ni God sa mga tao compare ng mga tao dun sa time ng Sodom and Gomorrah? And hindi lang minsan sinabi yung ganun. Kasi noong sa New Testament, si Jesus mismo nagsabi, do you think na mas masama yung mga tao na nabagsakan ng Torah na ganito, ganyan? But unless you repent, magiging katulad din niya kayo. Kung pinreach itong gospel na to o itong nakita itong mga bagay na himala na ito at ginawa yung mga bagay na to sa time ng Sodom and Gomorrah, baka hanggang ngayon nakatayo pa rin yung Sodom and Gomorrah. Or, I think I might be wrong, or sabihin natin na mas katanggap-tanggap pa yung magiging punishment ng Sodom and Gomorrah compare sa inyo na kayo, alam nyo na yung katotohanan. Pero alam nyo, ang pinakamasakit sa lahat is yung lumalaganap ngayon na attitude Yung tinatawag na, this is a branch of agnosticism, yung apatheism. Yung tao is wala nang pakialam whether may Diyos or wala. Parang it doesn't budge them or doesn't bother them. Kaya nga, kunwari may mga ganito, open ang mga resources na pinag-uusapan to, may mga podcast, but they don't bother listening. Why? Because they are so engaged and attracted sa mga bagay sa mundo. Pero alam mo, the more you go deeper sa salita ng Diyos, doon mo marirealize na you don't find any more satisfaction sa mga worldly things kasi alam mo, tatangayin lang Tapos, hindi ka na talaga makakahanap ng peace na talagang eternal sa mga bagay na yon because yung world na to is fallen. Kaya nga, minsan na yung sinabi nga ni Solomon, yung the more that you know, mas nagiging malungkot ka. Siguro in part ng malungkot ka in terms of wala kang hope so, dito sa lahat. Wala kang hope dito sa temporariness ng world na to. Pero at the same time, masaya ka and satisfied ka dun sa hope na meron ka kay Christ. So, yun lang. As a Christian, whether bago tayo, matagal na, is maging humble tayo na kung wala si God, hindi siya kumilos. Alam mangyari. And to close, lagi ko naalala yung cross stitch. Hindi, yung cross stitch. Sa likod, sobrang dumi niya, pagulo, sabit-sabit yung mga sinulid. Hindi natin maintindihan. Napakapangit nung buhay, napakapangit nung tinatak. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Hindi natin alam na kapag binaligtad natin yung mga sinulid na yun, yung masterpiece ng Diyos is yung nasa harap. Kasi nga lang, sobrang short-sighted kasi tayo minsan na yung nakikita natin lagi yung mahirap, yung pangit. Hindi natin nakikita yung kabilang side. Kung ano yung grand plan ng Diyos sa bawat isa. Yan lang. Maraming salamat sa pagsama sa amin at magkita-kita tayo sa panibagong book na susunod. Maraming salamat. Thank you. God bless.